Libreng babasahin. Lord, salamat sa tatanggap. Kawawa yung mga tao na nire-reject ka talaga. Libreng babasahin. Kayo po, libreng babasahin. Walang bayad. Walang sobre. Ayun, marami palang tao doon. Libreng babasahin. Jesus love you. Hala, napakadami yung tao. Hala, grabe, ang dami pang tao. Ang dami pang tao. Kahit saan ka pumunta, ang daming tao talaga. Libreng babasahin. Oh, ang dami ulit tao dito. Basahin po, libre. Kayo, ma'am. Ayun, mapalad yun. Tagalog po yan tayo. Napakadaling unawain. Libreng babasahin. Tao. Basahin niyo po, ha. God loves you. Ay, ano lang po yun. Kasi alam na yung Pilipino, pag sinabing wag buksan, ay binubuksan. Logic po ba? Diba ano? Halimbawa, may nag-iwan na tao. Sabi, wag iwanan po ha, wag mong papakalman. Ay hindi alam, yung pala binuksan. Diba ba? Kaya ganun po yung nilagay dito. Libreng babasahin. Libreng babasahin. Maubos ito. Kayo po, libreng babasahin. Anak, babasahin. Dami pa. Talagang maraming tao. Ang daming tao, ang daming tao. Sarap mangaral. Praise God! Talaga pong puro tao ang nakikita ko. Daming tao, lakaran ng lakaran. Kahit pala maghapon dito, mangaral ka ng mangaral ng salita ng Diyos, ang daming tao makakarinig. May libre pa po akong basahin. Kung gusto po lang basahin, pwede pong humingi. Libre naman po. Wala pong bayad. Ang kaligtasan po ay libre. Binayaran na ng Panginoon ang kaligtasan para sa lahat. Ikutan ng tao. Kaya po, dumidilim na ang panahon. Bawat kanto, ang dami ng tao. Talagang napakadami ng tao sa Pilipinas. Pero, kakaunti. Sabi sa Biblia, kakaunti ang maliligtas. Dahil, bakit po kakaunti ang maliligtas? Nagpapadala ang Diyos ng mga ngaral. Pero walang pumapansin. Salamat sa mga tumatanggap ng basahin. Salamat sa mga may Kristo na. Salamat po. Pero sa mga tao na wala pang Kristo, nawa po i-consider natin ang kaligtasan ay para sa lahat. Kabi-kabila po ang daming tao. At ang plano ng Panginoon, kahit isang tao ay hindi mapahamak, pero magkakaroon nga po tayo ng desisyon. Pero mapalad yung mga tao na tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Mapalad po ang mga tao
na naniniwala na si Jesus namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po siya namimili. At sabi nga po doon sa pahayag, patuloy po na kumakatok ang Panginoon sa mga tao. Kapag binuksan natin ang ating mga puso, makakasumpong tayo ng kaligtasan. Subalit kapag nagmatigas ang ating mga puso, tayo po ay mapapahamak. Tandaan po natin, lumapit po tayo sa tubig. Yung mga taong nauuhaw sa tubig, iniimbitahan po ni Jesus, lumapit tayo sa living water. Bibigyan po tayo ng Panginoong Jesus ng tubig. Kapag uminom po tayo ng tubig na bigay ni Jesus Christ, hindi ka na mauuhaw. Yung mga tubig dito sa mundo, nakakauhaw. Pero inooperan po kayo na salita ng Diyos. Inooperan po tayo ni Jesus ng tubig na hindi ka na mauuhaw. Sabi po doon, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Mapalad ang mga mahihirap, makakasumpong. Mapalad ang may busilak na puso, makikita nila si Jesucristo. Mapalad ang mga tao na walang inaasahan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Mapalad ang mga tao na lumalapit sa Panginoon, siya ay kakahabagan. Mapalad ang mga tao na may takot sa Diyos, sila ay kaaawaan. Kaya po, tandaan po natin, tayo po ay patuloy. Anak, babasahin. Libre anak, walang bayad. Bona gila kayo. Ayan, nakaratan. Ayan. Hati-hati na kayo dyan ha. I-share niyo yung pag-ibig ni Jesus ha. Salamat, love you. Mapalad ang tumatanggap ng salita ng Diyos. Hindi siya itataboy ng Panginoon. Kaya salamat po. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya po, salamat sa mga tinatanggap ang babasahin tungkol kay Jesus. Salamat. Busy na naman po ang mga tao, malapit ang pasukan. Pero tandaan po natin, sabi po sa Kawikaan 3, 5, and 6, sa Diyos magtiwala ng buong puso. Sa Diyos po tayo magtiwala ng buong puso. At huwag tayong mananangan sa ating sariling katalinuhan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And He shall direct our path. Sa Diyos tayo magtiwala ng buong puso at ang Panginoong ito iaayos ang ating buhay. Sa Diyos tayo lumapit at aayusin ng Diyos ng ating buhay. Kaya napakahalaga ng bawat isa sa paningin ng Panginoon. Napakahalaga ng bawat isa. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang magiging anak lamang ng Diyos ay yung mga tao na tatanggapin si Jesus, mananampalataya, at kikilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Pagdating ng panahon,
Marami ang magsasabi, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Pero hindi makakapasok sa kalangitan dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pala lahat ng tumatawag ng Diyos ko, ay mapupunta sa langit. Yung lawang tao na manalig at manampalataya kay Jesus, makakasumpong ng kaligtasan. Praise. Praise. Tandaan po natin, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag para ang tao ay makarinig, para ang tao ay magkaroon ng pag-asa. Subalit, tayo po ang magdidesisyon. Nawa po, matukyan natin yung tamang desisyon. Nawa po, ang piliin natin ay ang Panginoong Yesus para makasumpong tayo ng buhay sa langit. At lagi niyong tatandaan, yung bad news, itapon sa impyerno ang mga tao na ayaw magsisi. Ang good news, ang isang tao na manampalataya kay Jesus, makakasumpong ng kaligtasan. Kaya po magmadali po tayo. Magmadali po tayo habang araw pa. Now is the day of your salvation. Ito yung araw ng kaligtasan natin. Huwag po tayong magbingi-bingihan at baka tayo maiwanan. Now is the day of your salvation. Repent and be born again to see the kingdom of God. Repent and be born again to see the kingdom of God. Magsisi na po tayo ng ating mga kasalanan. Dahil lahat naman tayo mga kasalanan, upang tayo po ay makasumpong ng kapatawaran at tayo po ay maligtas sa kaparusahan sa impyerno. Kaya napakaliwanag ng salita ng Diyos. Now is the day of your salvation. Baka bukas ay huli ka na. Baka bukas ay patay ka na. Tandaan natin, huwag tayong maabutan ng kamatayan na hindi nakapagsisi. Huwag tayong maabutan ng kamatayan na hindi tayo nakahingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil talaga pong mahihirapan sa impyerno. Kaya tandaan po natin, salvation. Now is the day of your salvation. Repent and be born again to see the kingdom of God. Now is the day of your salvation. Repent and be born again to see the kingdom of God. The Bible said, kapag mahal mo ang isang tao, pasasabihan mo siya. Mahal kayo ng Panginoon, kaya pinapasabihan namin kayo na may impyerno. At ayaw ng Panginoon na mapunta ang mga tao sa impyerno. Kaya, pinapasabihan na magsisi na. Kilalanin na si Jesus. Acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior para makasumpong ng kaligtasan. Basahin niyo po yung Biblia sa pahayag. Pagdating ng panahon, sa Mateo 24, lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, babagsak lahat yan, mawawala. At tatandaan niyo po yung parating sinasabi sa balita, the big one na tinatakot ang tao. Mas matindi pa doon, kapag dumating na yung Great Tribulation, kapag dumating na yung matinding paghihirap na hindi gugustuhin ng mga tao, mararanasan yon ng mga tao na matitigas ang ulo, ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Mararanasan yon sa Great Tribulation. Kaya we encourage you, mga ate kuya, bumili ng Biblia, magbasa, para makita natin
kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Bata, matanda, may kaluluwa. Nilikha tayo sa image ni Lord, may kaluluwa. At yung kaluluwa na yan, yung hininga na yan, mayroon tayo, bigay ni Jesus yan. Sabi po sa 1 John 1:1, the Word is with God, and the Word is God, and the Word become flesh. Si Jesus yun. Kaya si Jesus ay God. Galing sa langit si Jesus. Nagkatawang tao. Nabuhay sa lupa, pinahirapan. Pinako sa cross. Sino nagpahirap kay Kristo? Tayo. Tayong mga tao dahil tayo makasalanan. Pero pinatatawad tayo kung hingi tayong tawad. Pero kung hindi tayo hingi tawad at magmamatigas, wala na po kaming magagawa. Kaya po ang sigaw ni John the Baptist, ang sigaw ni Juan Bautista, magsisi na kayo, magsisi kayo, magsisi tayo, lahat ng ating mga kasalanan, upang hindi maranasan na itapon sa impyerno. Lahat ng tao ay makasalanan, kaya kailangan natin magsisi. Yung iniisip pa lang natin sa ating isip na kalaswaan, kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Bata, matanda, nagkakasala. Subalit kung tayo lalapit kay Kristo, patatawarin tayo ng kanyang dugo. Makapangyarihan yung dugo ni Jesus na nabubo sa cross ng Kalbaryo. Kaya po tandaan natin, silver or gold I don't have, but I have Jesus. Si Kristo ang mayroon kami. Kaya yun ang ibinibigay namin sa inyo para kayo masumpungan ng kaligtasan. Yun ang pinakamagandang kayawanan na dapat matanggap natin. Si Jesus. Para matanggap ang kaligtasan, para malanggap ang buhay sa langit, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, napakalawak ng Batangas. Hindi kaya nalibutin sa isang araw para pasabihan kayo na mahal kayo ng Diyos at kailangan na nating manumbalik habang may panahon pa upang hindi tayo makaranas ng kaparusahan. Subalit, sa araw na to, kahit isa na magsisi, tuwan-tuwa na ang mga anghel sa langit. Mananalangin po ako. Panalangin ang pagsisisi. Hanggat hindi kasi tayo nagsisisi ng ating kasalanan, hanggat hindi natin ina-acknowledge si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Oo, lumalakad tayo. Tingnan niyo po yung mga sarili natin, lumalakad tayo. Pero ang totoo, patay tayo sa harapan ng Diyos. Bakit tayo patay sa harapan ng Diyos? Kasi, yung Espiritu ng Diyos sa inyo, ayaw niyong tanggapin. Mabubuhay lamang ang Espiritu niyo kapag tinanggap na si Jesus. At doon po mag-uumpisa. Once na isang tao ay maging born again Christian, siya po ay pagkakalooban na maging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ay mananahan sa puso mo. Kaya mabubuhay ang Espiritu ng Diyos at ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, once na hindi ka naging born again Christian, hindi ka nagsisi, hindi ka nanampalataya, hindi ka anak ng Diyos, sa Bible said. Pero ang bansa natin, tinatawag na Christian country. Pero sa Biblia, ang magiging anak ng Diyos, yung magsisisi at manampalataya kay Jesus, sa John 1:12 ay pagkakalooban na maging anak ng Diyos. So hindi pala lahat ng tao anak ng Diyos. Yun lamang magsisi, manampalataya, the Bible said. Kaya po, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makasumpong ng kaligtasan para din naman tayo ay maging anak ng Diyos. So mananalangin po ako. Kahit nasaan po kayo dyan, kapag kayo nanalangin ng tao sa puso,
masusumpungan nyo yung buhay sa langit. Napakahalaga po kasi ng panalangin ng pagsisisi. Hanggat hindi po natin idinideklara sa ating bibig na si Kristo ang Diyos natin tagapagligtas, wala pong saysay ang ating buhay. Kaya po mananalangin ako at kayo po dyan na gustong tanggapin si Jesus. Come to the living water. Come. Now is the day. God is calling you to come back, repent and be born again to see the kingdom of God. Mananalangin po ako. Panalangin ng pagliligtas sa ating kaluluwa. Ama namin sa langit, maraming salamat po. Namatay ka sa cross para sa akin. Sa mga oras na ito, ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba, hindi ko po kaya iligtas ang aking kaluluwa. Sa mga oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Yesus, sa lahat ng aking kasalanan, buhat ng ako ay pinanganak, mga kasalanan na naman ako kay Adan at Eva. Sa umagang ito, maawa ka po sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang pagdating ng panahon at ako'y namatay, isasama mo po ako sa langit na pangako mo po. Panginoong Yesus, pumasok ka sa aking puso, pagharian mo ako, tulungan mo ako na mabuhay na may takot sa iyo at maghintay sa pagbabalik mo. Maraming salamat po. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Kahit isa lang po may nanalangin ng tao sa puso, makakasumpong ka ng pangako ng Diyos na buhay sa langit. Ama, dinadalangin ko po ang mga tao, kung mayroon pong may sakit at karamdaman, mga nasa ospital, mga walang pera, mga taong walang pag-asa, tulungan mo po sila, Panginoon, kahabagan mo sila. Ikaw ang aming pag-asa, sa iyo kami aasa at magtitiwala. Tulungan mo po ang mga tao, ang dami pong may sakit, may karamdaman, daming namamatay, walang trabaho. Tulungan mo po ang tao na maayos ang buhay para sila po ay makasumpong ng kaligtasan. Ama, salamat po sa umagang ito at patuloy ko pong iniiwanan sa lugar na to ang pag-ibig, ang biyaya, kapayapaan at kaligtasan ng mga taong nakarinig ay maranasan nila. Salamat po. Ito po dalangin namin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung kayo po ay mga born again Christian na, huwag po kayong mahiya na ibahagi ang kaligtasan sa inyong kapwa. Dahil ang panahon po ay palapit ng palapit. Malapit ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon sa rapture. Kaya po tayo magsipaghanda. Dahil napakahalaga na ang kaligtasan. Kawawa po kapag ang isang tao ay naiwanan sa pagbabalik ng Panginoon. Iiyak po kayo pero huli na ang lahat. Kaya ito yung time na manumbalik tayo sa Panginoon. Tatangis po ang mga tao na hindi magsisi at hindi kilalanin si Lord. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos at isang araw, kayo naman po yung tatayo dito para mangaral, para bigyan din ng warning ang mga tao na mahal sila ng Lord. Salamat po, and to God be the glory. Amen. God bless po. God bless.